Gusto ko lang pong ibahagi ang nangyari sa amin noong panahon ng pandemic. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lalaine. Naninirahan sa Marikina pero tubong Samar. Pasensya na kayo dahil hindi ako masyadong marunong magkwento. Umuwi nga pala kami noong kasagsagan ng pandemic sa Samar dahil sa takot sa COVID-19. At bukod pa doon, may 3 akong kasamang mga anak. 3 silang babae. Kambal ang panganay ko, high school na. At ang bunso ko naman ay grade 2. Dumating kami sa Samar, mga 12:00 na ng gabi. At kailangan na naming mag-quarantine sa bayan. Sa school pala kami magko-quarantine. Kasama ko ang mga anak ko. Bali 4 kami. Ang pwesto pala namin ay walang katabing room. Hanggang 2nd floor pala ang school na yon. Pero nasa unang palapag kami ng room. Bali 3 room pala yon na magkakatabi. Pero bakante ang ibang room. Nang mga oras na yon ay patulog na kami. Pero hindi namin makuhang matulog dahil maingay sa itaas. May bata kasing naglalaro ng bola at talbog ng talbog yon. Dinig na dinig namin. Subalit hindi kami natakot dahil akala namin ay may naka-quarantine doon na isang pamilya kaya binaliwala namin yon. 2 araw na sunod-sunod tuwing gabi. Ganun ang eksena. Talbog ng talbog ang bola. Nang sumunod na araw, hapon na, nasa labas kami ng room. Naglalaro kami ng mga anak ko ng badminton. Hindi ko na pinapansin ang bunso kong anak dahil nga busy ako sa paglalaro. Pero bigla siyang lumapit sa akin at ang sabi niya sa akin, "Nanay, may batang nakaupo sa itaas." Ako naman, hindi ko tiningnan ang taas dahil nga busy ako sa paglalaro. Sinagot ko na lang ang anak ko na tawagin mo at makipaglaro ka. Pero hindi na umimik ang anak ko, kaya pinabayaan ko na rin. Hanggang sa natapos ang paglalaro namin. Oras na naman ng pagtulog at ganun na naman ang ingay sa itaas. May bola, talbog ng talbog. Hindi kami natakot kasi nga ang akala talaga namin ay may isang pamilya na naka-quarantine doon. Hanggang kinabukasan, mga bandang 10:00 ng umaga, may nagsibabaan na 4 na kalalakihan, kaya kinausap ko na sila. Tinanong ko sila kung may naka-quarantine ba sa itaas na magpapamilya at may mga kasamang bata. Kasi ang sabi ko, tuwing gabi, maingay at naglalaro ng bola. Kahit sa hating gabi na. Pero dun ako natakot nang sumagot sa akin ang isa. Kanina lang kaming madaling araw dumating at puro kami lalaki. Magkakaibigan nga pala kami. Wala kaming kasamang bata. Dun na ako nanlamig at kinilabutan. Kung wala silang kasamang bata, sino yung naglalaro ng bola at yung nakita ng bunso kong anak? Pero hindi na rin ako masyadong nagtaka. Kasi ang alam ko, yung anak ko ay laging nakakakita. Alam kong simula pagkabata ay meron na siyang third eye. Kung ano-ano ang nakikita niya. Hindi lang yun ang una niyang nakita. Hanggang sa natapos na ang quarantine namin sa school na yun. Ganun lagi ang eksena. Pero ako ay nilakasan ko na lang ang loob ko para sa mga anak ko. Ang asawa ko nga pala ay nakadestino siya sa Zamboanga. Kaya hindi namin siya nakasama nung mag-quarantine kami. Hanggang dito na lang ang maikli kong kwento at sana ay nagustuhan ninyo. Lalaine ng Marikina. Kung isa ka sa mga nurse na tulad ko, dapat ay hindi lang malakas ang loob mo sa mga pasyente na mayroong sakit. Dapat ay malakas din ang loob mo sa mga nagpaparamdam sa hospital.
Hello everyone, ako nga pala si Claire. Hindi ako magaling magkwento, pero gagawin ko ang lahat para ma-deliver ng maayos itong kwento ko. May mga naririnig akong kwento sa mga hospitals, kaya na-encourage din akong magkwento dito. Isa akong matatakoting staff nurse dito sa isang kilalang private hospital sa probinsya namin. Mag-iisang taon na pala akong nagtatrabaho dito sa hospital na to at ang dami ko nang na-experience na nakakatakot. Pero nang tumagal rin, ay nakasanayan ko na lang. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay nangyari sa akin noong November 2023 lang. Kakatapos lang ng endorsement namin ng kapalitan kong nurse. At dahil galing ako sa ibang ward, hindi ko masyadong kilala ang mga pasyente sa ward na na-assign sa akin that day. Routine namin ng mga nurse. Kami ang magra-rounds. Pumasok kami room by room. Kasama namin ang outgoing nurse para makilala pa ang mga pasyente after endorsement. Pero ng mga panahong yon, yung outgoing nurse namin ay nagmamadali dahil may samba daw sila sa simbahan. Kaya sinabi ko sa kanya na ako na lang ang magra-rounds. Pero bago pa ako makapag-rounds, tumakbo sa nurse station ang isang relative ng pasyente ko. Nurse, si Uncle hindi daw makahinga, ang sabi niya sa akin. Kaya nagmamadali akong kumuha ng vital signs at yung pulse oximeter ko. Habang papalapit na ako sa pintuan ng room nila, nakita kong may matandang lalaki ang lumabas sa room na yun. Naglakad siya papalapit sa direksyon ko, kaya kitang-kita ko ang mukha niya. Pero nagtataka ako dahil walang emosyon yung mukha niya. Na-expect ko na kasing magkakagulo sila kasi nga ay hindi na daw makahinga yung pasyente nila. Dire-diretso lang siya habang ako naman ay pumasok na sa loob ng room nila. Nung time na yon, nakita ko yung pasyente. Sobrang gulat ko kasi yung nakasalubong ko sa hallway ay siya mismo yung nakahiga sa bed. Nag-iiyakan na lahat ng relatives ng pasyente habang ako ay gulat pa rin dahil sa nangyari. That day, namatay yung pasyente at naikwento ko yung nangyari na yon sa kasama kong nurse sa station. Ang sabi niya, normal na lang daw yung mga ganong kaganapan, kaya masanay na raw ako. Pangalawang nangyari naman sa ibang ward noong January lang. Night duty ako ng mga oras na yon, pero wala masyadong ganap. Nagpapamusic ako habang nagkakape. Konti lang din ang census ng pasyente, kaya hindi masyadong toxic nun, at dalawa kaming nurse ang naka-duty. Mga 1:40 AM na nang naalala kong may due akong gamot ng 2 AM. Habang nasa medication area ako, nag-prepare ako ng gamot. May tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng station namin. Napalingon naman ako kaagad at pagkita ko sa labas ay wala namang tao doon. Ang nasa isip ko naman ay binibiro ako nung kasama kong naka-duty. Lumabas ako ng station para i-check pero wala talaga. Maya-maya ay nakita kong buwaba ng hagdan yung kasama kong naka-duty at naglalakad siya papunta sa station namin. Galing daw siya sa pharmacy para kumuha ng gamot. Ako naman tong si matatakutin. Namutla ako at parang hindi ako makahinga ng mga 10 segundo. Tinatawanan lang niya ako habang nagkukwento ako. Kasi nga ay common na daw ang karanasan na ganon. After niya mag-prepare ng medications, ay nagsabi siya sa akin na pupunta daw siya sa room 3120
para magbigay ng gamot. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa room ng pasyente niya. Tinuloy ko lang ang pag-prepare lahat ng gamot na Joko. Nang may tumawag ulit sa pangalan ko, ng mga oras na yon, di ko na talaga kinaya ang takot ko at lumabas na ako ng nurse station at sinundan ko siya sa room ng pasyente niya. Kunwari ay tutulungan ko siya para hindi mahalata ng pasyente niya na may katatakutang nagaganap sa station namin. Pangatlong nangyari naman ay hindi lang sa akin, kundi sa kasama kong night duty na security guard. Tuwing gabi kasi ay makikita mong may mga security na lumilibot sa lahat ng ward. Nang mga oras na yon, may kailangan akong kunin na gamot sa pharmacy, kaya sumabay na ako kay Kuyang Guard. Sa unang palapag pa kasi ang pharmacy namin, kaya kailangan talagang mag-elevator. That time, may isang floor ang hindi muna pinapagamit dahil under renovation siya. Yung floor na yon ay dating ward ng mga may renal disease. At nasa baba lang siya ng ward namin. Habang nasa loob kami ng elevator ni Kuyang Guard, biniro ko siyang dapat natutulog na lang siya at hindi na nagra-round. Nagtawanan lang kami sa loob ng elevator. Tapos biglang tumigil yung elevator sa floor ng under renovation. Bumukas ang pinto ng elevator at nakita naming sobrang dilim at may naririnig kaming naglalakad na may takong. Nag-echo kasi yung yapak na yon sa may hallway. Nagkatinginan naman kami ni Kuyang Guard. At dali-dali niyang pinindot yung close button. Iniisip ko naman ay baka kasamahan niya yon na naglilibot sa floor na yon. Pero ang sabi niya, dapat may flashlight siya dahil sobrang dilim doon. At ang advice sa kanila ay huwag nang libutan ang floor na yon dahil baka may malaglag pang mga kahoy o ibang materyales. Marami pa akong experience sa hospital na yon. Nandyan yung may makikita kang dumadaan na lang bigla. Mga iyak ng bata, mga biglang nahuhulog na mga items at minsan ay mga imahe na nahahagip ng kamera namin habang nagpipicture kami. Pero lahat ng yon ay nakasanayan ko na lang at ngayon ako naman ang tumatawa kapag minumulto yung kasama kong duty na baguhang nurse. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa oras ninyong lahat. Ako nga pala si Miko, isang student nurse. Magpo-4th year na pala ako next sem. Ang experience kong ito ay nangyari noong 2nd year ako sa hospital na pinagdutihan namin. Nang mga time na yon, kami ang pinakamaraming batch. Isang section lang kami per batch sa nursing school na pinapasukan ko. At dahil marami nga, ay hinati-hati kami sa 6 na grupo. 10, 11 student nurses per batch. At 3 araw ang aming duty sa kilalang private hospital. Dito lang din sa amin. Nagsimula ang first batch sa second duty ng 2nd week of October at dahil may mga unexpected events at kasama pang mga holidays ay nagbago ang dates ng duty namin. Ang schedule na namin ay nakahanda na after undasyon November 3. Sa totoo lang, ang duty talaga namin ay November 1 and 2 kung hindi lang sa isang parent na nagsabi na ang isang anak niya ay uuwi muna ng probinsya kasama namin yung magjo-duty. Kaya napunta ang duty namin ng November 3. Nang unang duty namin ay smooth naman. Nag-e-enjoy kaming lahat dahil first time namin sa duty na yon
ay nagkakatuwaan pa rin kami pagkatapos ng rounds. Na-assign nga pala ako sa Ward 1. Tuwang-tuwa pa nga ako kasi ay mabait ang pasyente ko at ang asawa niya. Nang 3 p.m. na ng mga panahong yon, nagkakatakutan na dahil sa mga kwento-kwento ng mga naunang batch sa amin. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga sabi-sabi, mga paranormal na yan. Mas takot pa nga akong magkaroon ng toxic na pasyente. Kaya binaliwala ko lang yung mga kwento ng kaklase ko. Natapos na ang araw na yon na walang nangyaring dapat namin ikatakot at sana pala ay ipinagpasalamat kong ganoon. Kasi sa ikalawang araw namin ay nangyari ang hindi ko inaasahan ng duty ko na yon. Alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang shift namin. Malapit lang ang bahay namin sa hospital na yon at dahil na nga malapit lang ay nauuna akong dumating sa kanila. Nag-log-in na ako at nauna na ako sa nurse station. Pagpasok ko ay nagtaka na ako dahil malamig ang room at nakapatay naman ang aircon. Binaliwala ko lang at baka may gumagamit lang ng lodge sa unang shift. Ilang minuto lang ay dumating naman agad ang mga kaklase ko at yung clinic instruction namin. As usual, routine, prayers, tapos endorsement at rounds na agad pagkatapos. Sabay-sabay kaming pumunta sa mga ward para kumuha ng vital signs ng mga pasyente namin. Nung nasa hallway pa lang kami, ay parang may mabigat nang nakadagan sa balikat ko. Nung mga oras na yon, ay medyo natatakot na ako. At isang araw nga, yung classmate ko ay nag-approach sa akin. Ang sabi niya ay manghihiram daw siya ng pulse oximeter after ko kumuha sa patient ko. Dahil bigla daw hindi gumana yung sa kanya, baka daw kailangan niyang palitan ng baterya. Ako naman ay nagmamadaling kumuha ng vital signs at usap saglit at saka ako lumabas para iabot ang pulse oximeter. Kaso ay walang kaklase ang naghihintay sa labas ng room. Wala ni isang tao ang dumadaan sa hallway na yon at sobrang tahimik. Pagkatapos ko doon ay bumalik naman agad ako sa nurse station at nadatnan ko doon yung isang classmate ko. Hinuhubad na niya yung protective wear niya. Kinausap ko yung classmate kong manghihiram sana ng pulse oximeter ko. Ang sabi ko sa kanya, "Kate, hindi kita inabutan sa labas kanina. Nakakuha ka na ba ng pulse oximeter sa patient mo?" Kumunot naman ang noon niya at sinabing, "Anong sinasabi mo, Miko?" Nagtaka ko sa mga sagot niya dahil siya talaga yung nakita ko. Di naman ako makakalimutin at kilala ko naman silang lahat ng mga kaklase ko. Kaya ang sabi ko sa kanya, "Di ba manghihiram ka sana ng pulse oximeter sa akin?" Saad ko sa kanya, "Parang wala naman akong sinabi. May pulse oximeter ako." Kinakabahan ako sa puntong yon at nanlamig, pero hindi ko na pinahalata para hindi na rin matakot ang mga kaklase ko. Pakiramdam ko, yun na ang pinakamatagal na shift ko sa buong buhay ko. Hindi pa man natatapos ang duty ko, nag-rounds ulit kami ng mga 3 p.m. At dahil magsusuot pa kami ng gown at gloves sa labas ng lodge, medyo natagalan ako sa pag-locate nung akin dahil nasa iisang linya lang lahat ng gown namin at nakahang pa. Kaya naman ay nahuli ako at mag-iisang tinahak ang hallway. Napakatahimik ng hallway. Tunog lang ng sapatos ko ang maririnig. Nang marating ko na ang Ward 1, nagulat ako. Pagkatapos kong nilak yung pintuan, narinig ko ding may nag-click na nilak ang pintuan
ng doorknob indicator. Ang pagkakaakala ko ay yung asawa ng pasyente ko. Pero biglang bumukas yung pintuan ng room ng dahan-dahan. Sumilip yung asawa ng pasyente at pati ako ay napabaling doon. Hinihintay ko kung may doktor bang nag-rounds sa ward 1 na yon. Baka lang yung CI namin ang pumunta. Kaya chinek ko pero wala talaga akong nakita. Wala din akong nakitang pumasok doon. Wala din akong naririnig na naglalakad o tumatakbo. Ang buong hallway ay napakatahimik naman. Sobrang nanlamig ang buong katawan ko ng mga oras na yon. Nang lumabas ako sa ward 1, ay ganun pa rin. Napakatahimik ng hallway papuntang nurse station. Mabilis akong naglakad pero nang maramdaman kong may malamig sa batok at sa balikat ko, kaya napahinto ako sa paglalakad. At pati ang paghinga ko ay napahinto rin. Sa gilid ng aking mata ay may nakita kong maitim na figura. Naluluha na talaga ako ng mga oras na iyon at hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Buti na lang at sa tapat ko nun ay isang room din kung nasaan naka-assign ang isang kaklase ko. Lumabas ang kaklase ko doon at napaupo na talaga ako. Kaya naman ay agad-agad niya akong nilapitan at tinanong kung napano ako. Napaupo lang ako at hindi ako makagalaw. Ilang minuto pa at nahimasmasan na rin ako. Sobrang nahintakutan talaga ako sa experience kong yon. At ngayon nga ay naniniwala na talaga ako na may ganoon talaga. Ngayon at naranasan ko na. Malaking trauma ang naiwan sa akin. Hindi mo talaga malalaman ang pakiramdam kung hindi mo ito may experience. Pero kahit na ganon, ay pinagpatuloy ko pa rin ang kursong ito at pinapalakas ko na lang ang loob ko at ang paniniwala sa Diyos.